Yamiro, mag-iingat ka sa biyahe mo ha? Tatawagan mo kami kapag may oras ka. Sabi ni nanay na nangingilid ang luha. Nanay, lagi po akong mag-iingat. Sabi ko't niyakap siya. Promise po, kapag may oras ako, lagi ko kayong tatawagan. Uno, wag ka na muna kayong tumuloy. Ang lakas ng ulan oh, mukhang may bagyo. Sabi ni ate. Ate, mahalagang trabaho ko. Sige na, kailangan ko nang umalis. Kinuha ko ang bag ko. Take care of there, son. Tatay tapped my shoulder. Sige po. Hinalikan ko muna sa noo si ate at nanay bago ako tuluyang lumabas ng bahay. Napangiti ako nang salubungin ako ng maganda't mabait kong girlfriend. Nilapitan ko ito at inakbayan. Let's go babe, ihatid mo ng gwapo mong boyfriend. Nakangiting sabi ko dito. Babe, always take care there ah. She glared at me. Kapag nalaman kong may babae ka, sasakalin talaga kita. That will never happen, Era. I promised to mom na iisang babae lang ang mamahalin at pakakasalan ko. I kissed her cheek. And that's you. Puro ka bola, tara na nga. Natatawang napailing na lang ako. Sumakay kami ng sasakyan niya at agad ko yung pinaandar patungong pier. Babe, wag ka na muna kayang bumiyahe. She pouted. Ang lakas kasi ng ulan eh. Ilang beses na akong bumabiyahe ng may bagyo. Don't worry too much, Era. Kailangan ko nang mag-ipon para sa future natin. Hindi mo maiaalis sa akin na mag-alala, Yamiro. I cupped her face. Magtitiwala ka lang sa boyfriend mo. I love you, Era. I love you too, Yamiro. I kissed her. I'll go now. Maghanda ka na para sa pag-uwi ko. You know what I mean? We smirked to each other. Hinalikan ko muna siya sa noo bago bumaba ng sasakyan at dumiretso na sa barko. Mag-iingat ka ha? Sigaw ni Era. Yes babe. Sakay ka na sa car, baka magkasakit ka. Tinanaw ko lang ang taong mahal ko hanggang sa tuluyan na kaming magkalayo. Tama na ang moment, Captain. Enrico tapped my shoulder. Pasok na tayo, baka tayo pang magkasakit. Pumasok kami sa loob ng barko kung nasan ng mga iba pa naming kasamahan. Dapat cancel muna ang biyahe natin dahil sa bagyo eh. Reklamo ni Derek. Okay lang yan. Ang mahalaga, hindi magutom ang pamilya natin. Sabi ni Jimboy dito. Oo nga, total last ng biyahe na natin to. Sabi ni Enrico. Ito na lang ang huling biyahe namin dahil napagdesisyon na naming mag-resign na. Papasok ako sa company ni Tito Sebastian. Hindi ko na kayang malayo pa kila nanay. Kinuha ko ang box na naglalaman ng singsing sa bulsa ko. You know, excited na mag-propose. Biro sa akin ni Jimboy. Pag-uwi ko, sagot ko lang dito. Nakikita ko na si Erang makakasama ko habang buhay. Anong nangyari? Tarantang tanong ni Manny nang biglang umalog ng malakas ang barko. Napatayo kami nang tumunog ang emergency alarm. Enrico, ang life vest! Sabi ko rito. Titingnan ko ang nangyayari sa labas. Nahihirapan pa ako sa paglabas dahil sa pag-alog ng barko. Bumangga kami sa isang malaking bato. May pumapasok na ring tubig sa barko at anumang oras ay lulubog na ang barko. Agad akong pumasok sa loob. Nakasuot na sila ng life vest. Kailangan nating tumalon. May tagas ang gas, baka sumabog ang barko. Sabi ko sa mga ito habang sinusuot ang life vest na inabot ni Enrico. Gamitin na lang natin ang emergency boat. Sabi ni Derek. Wala na tayong oras. Sabi ko. Lumabas kami ng barko at nagtungo sa pinakadulo ng barko. Naghawak-hawak kami ng kamay bago tumalon. Pero napabitaw ako kay Enrico nang humampas ang isang napakalakas na alon. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari dahil nilamon na ako ng dilim. Pearl's point of view. Naglalakad ako sa tabing dagat nang may mapansin akong nakahandusay sa hindi kalayuan. Agad ko itong nilapitan at bumungad sa akin ang isang gwapong binata na walang suot pang itaas. Pansin ko pa ang mga sugat at pasa nito sa katawan. Dahan-dahan akong lumuhod at hinaplos ang pisngi nito. Napakalambot ng pisngi niya. Ang puti din ang kulay niya. Para siyang gatas at ako ay isang kape. Bagay kami. Ginoo? Tinapik ko pa ito sa pisngi. Gumising ka. Umungo lang ito at parang may iniinda. Pasensya na sa gagawin ko ha. Hinawakan ko ito sa magkabilang kamay at hinila papasok sa isang kuweba malapit sa amin.
Hindi ko pa siya pwedeng dalhin sa tribo dahil sabik sa lalaki ang mga babae doon. Siguradong pagkakaguluhan nila ito. Baka gahasain pa nila itong Ginoo na ito. May gwapo naman sa tribo namin pero iba talagang dating ng lalaking to na napulot ko. Ako na lang ang gagahasa sa'yo. Napapailing na lang ako dahil sa naisip ko. Hindi pala pwede kasi ikakasal na ako kay Taurus. Napanguso na lang ako at natulog sa tabi ng Ginoo. The heck? Mabilis akong napatayo mula sa pagkakatulog nang bigla na lang may nagsalita ng malakas. Napatingin ako sa Ginoong nasa harapan ko. Gising na ito. Maayos na bang pakiramdam mo? Tanong ko rito. Nagsalubong ang dalawang makapal na kilay nito. Who are you? Pearl. Pearl ang pangalan ko. Nginitian ko siya. Naiintindihan kong sinasabi niya dahil palihim akong nagbabasa ng libro na napupulot ko malapit sa dalampasigan. Ipinagbabawal kasi sa tribo namin ang magbasa ng ibang lengguwahe. Masyadong mahigpit ang ama ko na siyang pinunuri ng tribo namin. Pinagbabawalan niya rin kami na lumagpas sa hangganan ng dagat. Ang sabi ni ama, maraming masasamang tao doon at mga halimaw. Ang utak ni ama'y makaluma pa rin. Biro lang. Nasaan ako? Tanong nito. Nasa isla ka ng tribo namin. Nakita na lang kita na walang malay, malapit sa dagat. Tugon ko rito. Napatangulang ito. I need to go now. Hahanapin ko pa mga kasamahan ko. Uuwi na ako sa pamilya ko. Sinubukan nitong tumayo pero agad din siyang natumba. Hindi pa kaya ng katawan mo. Sabi ko rito. Hindi ka rin makakaalis dito dahil walang balsa o barko dito. Ipinagbabawal kasi yun dito. Pero kailangan ko makauwi. Hinihintay ako ng pamilya ko. Patawad pero hindi ko alam kung makakauwi ka pa. Gustuhin man kitang tulungan gumawa ng balsa pero hindi pwede. Baka parusahan ako ni ama. I understand. Thanks for helping me. Ngumiti ito kaya pati ako'y napangiti. Hihintayin ko lang ang paggaling ko. Ako na mismong gagawa ng paraan para makaalis ako rito. Pearl! Nawala ang ngiti ko sa mukha nang marinig ko ang boses ni Taurus. Hinahanap na ako. Kagabi pa kasi ako hindi umuwi. Sabi ko rito. Babalik ako mamaya, Ginoo. Dadalang kita ng pagkain at gamot. Maraming salamat. Ngumiti ito ulit. Napakagwapo. Huwag ka munang lalabas dito ha. Baka kasi makita ka ng mga tribo ko. Dayo ka kaya baka mapahama ka. Tumangulang ito. Nagmamadali akong lumabas ng kuweba. Tinakpan ko yon ng mga tuyong dahon. Nakita ko si Pangit sa hindi kalayuan kaya agad ko itong nilapitan. May itsura naman talaga si Taurus pero napapangitan ako sa kanya. Saan ka ba galing? Kunot noong tanong nito. Kagabi ka pang hinahanap ni Pinuno. Pasensya na, nakatulog kasi ako sa ilalim ng puno. Sagot ko rito. Halika na. Pinag-aalala mo ako, mahal. Palihim na lang akong napangiwi dahil sa sinabi nito. Nalalapit na ang kasal natin kaya kailangang ingatan kita. Tinalikuran ko na lang siya. Nauna na akong naglakad hanggang sa makarating ako sa amin. Ama! Sinalubong ka ng ngiti ito. Napakasuwail mo. Napawi ang ngiti ko nang sampalin ako nito. Hindi ba't sinabi kong huwag kang lalayo? Pasensya na po. Nakayukong sabi ko. Pumasok ka na sa loob. Huwag kang lalabas hanggat wala akong sinasabi. Nakayukong sumunod na lang ako. Naiiyak ako pero wag na lang. Turo kasi sa akin ni ina bago siya mawala ay maging matatag at matapang ako. Hindi naman ganyan dati sa akin si ama. Pero simula nang mamatay si ina at makapag-asawa siya ng bago, nag-iba na ang trato niya sa akin. Pero kahit ganun ay wala akong galit sa kanya dahil ama ko pa rin siya. Pabida ka kasi masyado. Hinarang ako ng kapatid kong si Shell na mukhang talaba. Buti nga sa'yo. Nilampasan ko na lang siya. Pumasok ako sa silid at nakita ko doon ang aking tagapangalaga na si Dahlia. Saan ka ba nang galing? Alalang tanong nito. Ngumiti ako at hinawakan siya sa kamay. Umupo kami sa higaan ko. May nakita akong gwapo, malapit sa tabing dagat. Kwento ko dito. Ang kinis niya, ang puti niya, at ang laki rin ng katawan niya. Nando doon sa tambayan kong kuweba at nagpapahinga. Kapag nalaman niya ng ama mo baka maparusahan ka. Alalang sabi nito.
Tayong dalawa lang naman ang nakakaalam. May tiwala naman ako sa'yo na hindi mo sasabihin. Sabi ko. Dahlia, babalikan ko siya mamaya. Tulungan mo naman ako. Pearl. Sige na Dahlia. Kailangan ko siyang dalhan ng pagkain. Kailangan ko rin siyang gamutin. Binigyan ko siya ng nagmamakaawang tingin. Sige na Dahlia. Oo na. Hindi naman kita matitiis eh. Maraming salamat Dahlia. Niyakap ko siya na ikinatawan niya na lamang. Dito sa tribo, tanging si Dahlia lang ang kaibigan ng kakampi ko. Hindi ko alam kung bakit ayaw sa akin ng mga katribo ko. Siguro ay inggit sila sa ganda ko? Dahlia, minsan naiisip ko na sana si Shell na lang ang tagapagmana ni Ama. Sabi ko rito habang sinusuklayan niya ako. Ang hirap kasing maging tagapagmana. Laging limitado ang gagawin ko. Ang dami ring bawal. Huwag mong sabihin yan. Kaya ka pinili ng pinuno dahil alam niyang kaya mong pamunuan kaming lahat. Sambit nito. Paano ko gagawin yon? Ayaw naman sa akin ng mga katribo natin. Hindi ko alam kung bakit. Hindi kumibo si Dahlia. Lagi naman siyang ganyan kapag yun ang pinag-uusapan namin. Ama! Napatayo ako nang pumasok si Ama sa aking silid. Manguha ka ng mga halamang gamot sa gubat. Sabi nito, isama mo si Dahlia. Pero pinuno, delikado po sa gubat. Sinamaan ang tingin ni Ama si Dahlia kaya agad itong nanahimik. Ayos lang po Ama, kahit ako na lang po. Iyahanda ko lang po ang gamit ko. Umalis lang si Ama ng silid. Sasamahan na kita. Sigurado ka ba Dahlia? Tumangulang ito. Naghanda na kami. Siyempre, nagpuslit ako ng damit at pagkain. Dahil dadaanan muna namin si Ginoong Gwapo. Nakangiti ako habang naglalakad kami palayo sa tribo. Makikita ko na siya ulit. Dahlia, puntahan muna natin si Ginoo. Nakangiting sabi ko rito. Baka gutom na kasi siya. Tumangulang ito. Nagtungo kami sa kuweba kung saan ko siya iniwan. Tinanggal ko ang mga tuyong dahon na nakatabing sa daan. Nadatnan ko siyang nakaupo at nakasandal. Ginoo? Nakangiting lumapit ako rito. Pasensya na't natagalan ako. It's okay. Ngumiti ito kaya lalo siyang gumwapo. Ginoo, may kasama ako. Nilingon ko si Dahlia na nakatulala sa kanya. Siya si Dahlia ang tagapag-alaga ko. Hi. Kumaway siya rito. I'm Yamiro Uno Guaudino. Yamiro Uno? Ang ganda ng pangalan niya. Kumain ka na. Nilabas ko ang mga pagkain na itinago ko sa bag na lagayan ng halamang gamot. Nilabas ko rin ng mga damit na ipinuslit ko. Masarap yan. Maraming salamat. Nagsimula na itong kumain at masasabi kong para siyang isang patay gutom. Gwapong patay gutom. Mahilig ka pala sa sawa? Nabugan itong kinakain sa akin. Napangiwi na lang ako bago punasan ang mukha ko. Kay gwapong nilalang, ngunit sa laula lamang. Sa sawa? Utal na tanong nito. Binibiro lang kita. Nakangiwing sabi ko. Dayo ka rito kaya alam kong hindi ka kumakain nun. Pero gusto mo ba? Mabilis itong umaling kaya napatawa ko. Dahlia, yung tubig. Sabi ko rito. Lumapit naman siya sa akin at iniabot sa akin ang tubig. Kinuha ko naman yon at ibinigay kay Uno. Salamat. Diba Dahlia sabi ko sa iyo ang gwapo niya? Bulong ko rito. Oo nga, walang-wala si Toro sa kanya. Bulong nitong pabalik. Iyong halamang gamot, baka gabihin na tayo. Oo nga pala, nilingon ko si Uno. Babalik na lang ako Uno kukuha pa kasi kami ng halamang gamot. It's okay, thanks for helping me Pearl. Pagbalik ko tutulungan kitang gumawa ng balsa kung gusto mo. Nagliwanag ang mukha nito at niyakap ako. Nanlalaki ang mga mata ko sa ginawa nito. Oh, I'm sorry. I'm just happy. Nakangiting sabi nito nang humiwalay siya ng yakap. Lagi ka nilang maging masaya Uno. Sabi ko rito. Tara na Pearl. Hinila ko patayo ni Dahlia. Mauna na kami Ginoong Yamiro Maraming salamat. Hanggang makalabas ng kuweba ay nakangiti ako. Gusto kong mayakap ulit si Uno. Ang tigas ng katawan niya tapos ang bango-bango pa. Pearl, yang ngiti mo halatang umiibig ka na kay Ginoong Yamiro. Sabi nito.
Hindi naman, hinahangaan ko lamang siya. Nawala ang ngiti ko. Bawal din akong umibig dahil ikakasal na ako. At saka kapag nalaman to ni Ama, ipapapatay niya si Uno. Baka mapatay ka rin niya kapag nalaman niya na tutulungan mo siyang gumawa ng balsa rito. Sabi nito. Tayo lang naman ang nakakaalam. Gusto ko lang din siyang tulungan. Hindi ako magugulat kung isang araw mahal mo na siya. Marunong ka pa sa akin. Tinawanan lang ako nito. Nang makarating kami sa ibaba ng bundok ay natanaw na namin ang mga halamang gamot. Agad na kaming pumitas ng mga iyon. Kailan ang kasal niyo ng Ginoong Taurus? Tanong nito. Sa susunod na buwan. Walang ganang sagot ko. Kaya susulitin ko ng natitirang araw na hindi ako kasal. Susulitin kasama ang Ginoong Yamiro. Pang-aasar nito. Papaano kung may nobya na yon? Ano naman, hindi ko naman naagawin si Uno sa kanya. Nang matapos kami sa pagkuhay, naglakad na kami pauwi. Nasa gitna kami ng paglalakad nang may humarang sa amin. Sila Prito, mga taga-ibang tribo sila. Tribo na mga magnanakaw. Swerte kami. 2 magandang dalaga. Nakangising sabi nito. Ew, bungi. Prito, ang tagapagmana ng kabilang tribong isa riyan. Sabi naman ng kasama niya. Lahat ng tingin nila ay lumipat sa akin. Padaanin niyo na lang kami, Prito. Ayaw namin ng gulo. Mahinahong sabi ko. Ngumisi lang sila bago lumapit sa amin. Akmang hahawakan ako ni Prito pero agad kong sinipa ang kamay nito. Dahlia, takbo! Binigay ko sa kanya mga halamang gamot. Tumakbo naman agad to. Pinalibutan ako nila Prito. Mag-iingat kayo. Kayang pumatay ng babaeng yan. Sumugod ang isa. Mabilis naman akong umikot at sinuntok to sa lalamunan. Tinadyakan ko sa sikmurang isa pang susugod. Nilapitan ko ang 2 pa at mabilis na sinuntok sa mukha. Sunod kong nilingon si Prito. Tumalon ako tumapak sa mga puno. Sinipa ko ang batok nito. Kaya agad siyang nawalan ng malay. Napangisi na lang ako at napapagpag ng kamay. Tinuruan ako ni ina na makipaglaban kaya walang-wala to sa akin. Pearl! Napalingon ako sa sumigaw. Nakita ko si Dahlia at kasunod nito si Uno. Nataranta naman ako at wala sa sariling humiga at sinapo ang tagiliran ko. Ang sakit! Daing ko kunwari. Nilapitan ako ni Dahlia. Alam kong okay ka. Ayos ka lang ba? Lumapit din sa akin si Uno. Ikaw ang tumalo sa kanila? Mabilis akong umiling. May yung bubuyog. Natusok sila sa leeg kaya nakatulog sila. Tumangulang ito. Kaya mo bang maglakad? Umiling ako. Bubuhatin na lang kita. Napakapit ako sa batok niya nang bigla niya akong buhatin. Pasensya na at nahuli kami Ayos lang. Umiwas ako ng tingin. Baka mabigat ako. Umiling lang ito. Sinamaan ko ng tingin si Dahlia nang marinig ko ang tawa nito. Ginoong Yamiro, sa tribo tayo dediretso Sabi ni Dahlia na ikinalaki ng mga mata ko. Huwag kang mag-alala Pearl, ako nang bahala. Sige, tugon ni Yamiro. Napasimangot ako dahil siguradong pagkakaguluhan siya ng mga babae doon. Ginoo, kung maaari sana'y huwag ka munang gumamit ng ibang salita. Sabi ko dito, ipinagbabawal kasi yun dito. Kapag nalaman din ni Ama na marunong kang gumamit ng ibang lengguwahe ay baka patayin ka niya. Noted. Sagot lang nito. Parang gustong kumawala ng puso ko nang makarating kami sa tribo. Agad pinalibutan si Yamiro ng mga bantay at tinutukan ng sibat. Ibaba mo, mapapangasawa ko. Galit na sabi ni Taurus. Taurus, hindi siya masamang tao. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang bigla ako nitong hilahin. Napasapo na lang ako sa balakang ko nang bumagsak ako mula sa bisig ni Uno. Tratuhin mo ng maganda si Pearl. Napatayo ako nang haklitin ni Uno ang damit ni Taurus. Mali ang trato mo sa babae. Hindi ka nararapat maging asawa niya. Anong sabi mo? Akmang susuntukin ni Taurus si Uno pero mabilis kong hinuli ang kamao nito. Tumigil ka na! Sita ko rito. Hindi masama si Ginoong Uno. Tinulungan niya ako mula kila Prito. Anong kaganapan nito? Mas lalo akong kinabahan nang lumitaw si Ama.
Kasunod si Tia Prisa at ang kapatid kong si Shell. Ama, nagdala ka ng dayo sa tribo? Nagsalubong ng kilay ni Ama. Hindi ka pa man pinuno pero balak mo na agad ipahamak ang katribo mo. Pinuno, wala hong kasalanan si Pearl. Sabat ni Dahlia. Ako ho ang nagdala rito sa dayo. Tinulungan niyo ho kasi kami laban sa grupo nila Prito. Totoo ho yun, Ama. Pagsang-ayon ko. Hindi ho siya masamang tao. Hindi ako masamang tao. Sadyang napadpad lang ako sa isla niyo nang hindi sinasadya. Walang emosyong sabi ni Uno. Sumunod ka sa akin. Seryosong sabi ni Ama rito. Naunang naglakad si Ama. Tumingin sa akin si Uno at ngumiti. Ayos ka lang? Tanong nito at tumango ako. Magpahinga ka na muna. Huwag ka mag-alala. Dahil magiging ayos lang ako. Salamat at pasensya na. Ginulo lang nito ang buhok ko bago sumunod kay Ama. Malapit na ang kasal mo pero lumalandi ka pa rin. Sabi ni Tia Prisa. Kung ako sa'yo, Taurus, babantayan kong babaeng yan. Tama si Ina Pearl. Kay Taurus ka na. Ngumisi si Shell. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa dayo. Tinalikuran ako ng mag-ina't sumunod kila Ama. Pearl, sumunod ka sa akin. Seryosong utos si Taurus. Taurus, magpapahinga na ako. Mahinahong saad ko. Mamaya na lang tayo mag-usap. Bago pa siya magsalita ay tinalikuran ko na siya. Ramdam ko ang pagsunod sa akin ni Dahlia. Nag-aalala ako para kay Uno. Sabi ko kay Dahlia habang naglalakad kami patungo sa bahay. Magiging maayos lang si Ginoo, sabi nito. Pero hindi ko alam kung magiging ayos talaga siya kapag nakaaligid sa kanya ang kapatid mo. Hindi naman siguro siya maiibigan ni Uno. Nang makarating kami sa bahay ay agad akong dumiretso sa silid ko. Umupo ako sa kama ko. Pumwesto naman si Dahlia sa likuran ko at sinimulang tanggalin ang tali ng damit ko. Paano mo na matutulungan niya si Ginoong Yamiro sa paggawa ng balsa? Tanong nito. Gagamitin ko ang huling perang ibinigay sa akin ni Ina. Sagot ko rito. Ipagagawa ko ang balsa sa kalapit nating tribo. Tutal ay kasundo ko naman sila. Papaano kung malaman ng ama mo? Ako nang bahala doon. Ang mahalaga makauwi si Uno sa kanila. Pinunasan ni Dahlia ang katawan ko nang maalis niya ang kasuotan ko. Nang matapos niya akong punasan ay binihisan niya ako. Mukhang galit sa iyong mapapangasawa mo. Sabi nito habang sinusuklay ang kulot at mahabang buhok ko. Kahit mamatay siya sa galit wala akong pakialam. Nakasimangot kung saan na ikinatawa niya. Hindi ako pupunta ulit sa bahay nila ng mag-isa. Siguradong magnanasa na naman sa akin yun. May itsura naman ng Ginoong Taurus ha. Bakit hindi mo siya magawang magustuhan? Tanong nito. Hindi ko alam. Basta hanggang kaibigan lamang ang tingin ko sa kanya. Anong tingin mo kay Ginoong Yamiro? Hinarap ko ito dahil sa tanong niya. Guwapo siya, mabait at mukhang may respeto. Sigurado na akong iniibig mo na ang Ginoong Yamiro. Nakangising sabi nito. Hinahangaan ko lamang siya. Imposibleng ibigin mo ang isang taong kakikilala mo pa lamang, hindi ba? Napatigil ako sa pagsasalita nang may pumasok. Iniluwal nun si Magenda, ang punong katulong ni Ama. Ipinatatawag ka ng pinuno, sabi nito. Nasa silidasalan siya. Tumayo naman agad ako at lumabas. Nagtungo ako sa silidasalan kasunod si Dahlia. Ama, yumuko ako nang makapasok ako. Maupo ka, sabi nito kaya agad akong umupo sa tabi ni Taurus. Bilang sa susunod na buwan na ang kasal niyo ni Taurus. Nawala ang ngiti ko dahil sa sinabi nito. May handog na akong regalo sa inyo. Sumenyas ito at maya-maya pa'y pumasok sa pinto. Napaawang ang bibig ko nang makita si Uno na nakabihis pang bantay. Lalo siyang kumisig. Siya ang magiging tagabantay niyo, si Yamiro, sabi ni Ama. Pero Ama, gusto ko siyang maging bantay, reklamo ni Shell. Manahimik ka, Shell. Muntik na akong matawa ng pagalitan siya ni Ama. Si Yamiro mismo ang nagdesisyon na gusto niyang maging bantay ni Pearl. Bumilis ang tibok ng puso ko at napangiti nang ngumiti sa akin si Uno. May tiwala ako kay Yamiro, pero kay Pearl ay wala, sabi ni Tia Prisa. Paano na lang kung akitin niya ang bagong bantay niya?
Hindi mangyayari yon. Seryosong sagot dito ni Uno. May kasintahan ako. Kasunduan din namin ng pinuno na hanggang sa maikasalang si Pearl ako mananatili rito. Pagkatapos nun ay pauuwiin niya na ako. Nawala ang ngiti ko dahil sa narinig. Kailangan kong balikan ang pamilya ko at ang taong mahal ko. Lalo pa aayain ko na siyang magpakasal kapag nakauwi na ako. Dagdag pa nito na tuluyang ikinawala ng gana ko. Aalis na ho ako, ama. Walang ganang sabi ko. Kailangan ko pa magpahinga. Tumangulang si ama kaya lumabas na ako ng silid na hindi man lang nililingon si Uno. Pearl, pinatatawag ka na sa hapag ni Pinuno. Sabi ni Dahlia mula sa labas ng silid ko. Mauna ka na, Dahlia, mag-aayos lang ako. Sagot ko. Bumangon ako ng higaan ko. Inayos ko ang buhok ko bago tumayot lumabas ng silid ko. Ewan pero wala pa rin akong ganang. Pearl. Napatayo ako sa gulat nang bigla na lamang sumulpot si Uno sa harapan ko. Natawa ito sa inasta ko. Uno? Pinanlakihan ko siya ng mata. Ikaw talaga? Masyado ka namang magugulatin. Natatawang sabi nito. Sinundo lang kita kasi nahanap ka na ng ama mo. Papunta na ako doon. Sinabihan ako ni Dahlia. Okay lang yun. Bantay mo naman ako. Hindi na kami nagsalita hanggang sa makarating kami sa hapag. Nando doon na sila ama, pati si Taurus. Nandito na po si Pearl. Nakangiting anunsyo ni Uno. Maupo ka na, prinsesa. Hindi ako prinsesa. Inikutan ko siya ng mata. Umupo ako sa tabi ni Taurus. Wala naman akong choice. Maupo ka rin, Yamiro. Utos dito ni ama. Saluhan mo kami. Maraming salamat po. Umupo si Uno sa kaharap kong upuan. Katabi niya ang kapatid ko. Pinuno, malapit nang matapos sa hiin-ina ang susuotin ni Pearl sa kasal namin. Nakangiting kwento ni Taurus. Mabuti yon. Tipid na sagot ni ama. Hindi ko maintindihan si ama. Hindi ko alam kung masaya ba siya na ikakasal ako kay Taurus o hindi. Sa bagay, iisa lang naman ang emosyon ngayon ni ama, magmula nang mamatay si ina. Napatingin ako kay Uno na bigla na lamang nitong nabitawan ang hawak niyang kubyertos. Namumutla ito't namamawis. Ayos ka lang? Takang tanong ko. Yamiro, may problema ba? Tanong ni Amarito. Wala po. Umubo ito't nanginginig na dinampot ang kubyertos. Tumingin to sa akin. Ngumuso ito at parang tinuturo ang ilalim ng lamesa. Nagtataka naman akong sumilip. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang kamay ni Shell sa ibabaw ng suot ng pang-ibaba ni Uno. Busog na po ako. Tumayo ako. Ginoong Yamiro, maaari mo ba akong samahan sa silid ko? Kaya mo na yan. Inis na sabi ni Shell. Bantay ko si Ginoong Yamiro. Tanging tugon ko. Sundan mo ako, Ginoo. Nauna akong lumabas. Maya-maya pa'y kasunod ko na si Uno na namamawis pa rin. Nagustuhan mo ang ginawa ng kapatid ko, hindi ba? Inirapan ko siya. Hindi. Maagap na tugon nito. Hindi ko lang alam ang gagawin ko pero salamat sa pagtulong. Napatingin ako sa gitna niya. Napalunok ako nang makitang may malaking nakabukol doon. The heck? Tumalikod to. Huwag mong tingnan. Nagagalit eh. Nag-init ang pisngi ko sa sinabi nito at mabilis na tumalikod. Sumunod ka na lamang sa akin. Nauna akong maglakad palabas ng bahay. Gabi na pero maliwanag pa rin dahil sa mga makikinang na bituin sa kalangitan. Saan tayo pupunta? Tanong ni Uno na nasa likuran ko. Gabi na, baka hanapin ka. Basta. Nang makita ko ng punong hinahanap ko ay napangiti ako. Umakyat ako sa hagdang kahoy na ginawa ni ina. Ito ang treehouse namin o bahay puno. Ginawa ito ng ina ko noong bata pa lamang ako. Kanino to? Tanong ni Uno. Sinindihan ko ang sulo. Ginawa namin to ni ina nung bata pa ako. Engineer sigurong ina mo. Ang ganda kasi ng pagkakadesign ng treehouse. Komento nito. Hindi ko alam. Wala naman akong alam tungkol sa buhay niya. Sagot ko. Basta ang usap-usapang narinig ko ay dayo lang din daw dito si ina. Nasaan ang ina mo ngayon? Tanong nito. Napalitan ng lungkot ang mukha ko. Patay na siya. Isang araw bigla na lang siyang nawala tapos ang sabi ni ama, patay na siya. Nakalibing siya ngayon sa pinakadulong bahagi ng isla. Sorry. Ayos lang.
Ginitian ko siya. Ikaw naman ang magkwento. Well, isa akong seaman. Bunsong anak ako. May ate ako na ang pangalan ay Caramel. Meron akong mapagmahal na nanay at tatay. Siyempre, meron akong girlfriend na mahal ko. Kita ko ang kislap sa mga mata niya. 5 taon na kami ng girlfriend ko. Nakilala ko siya sa school namin. Mahal na mahal mo talagang girlfriend mo? Masaya itong tumango. Buti ka pa. Pwede mong piliin ang mamahalin mo. Ako kasi kailangang sundin ang tradisyon namin. Inilapit nito ang mukha sa akin kaya napaatras ako. Gusto mong sumama sa akin kapag aalis na ako? Itatakas kita. Hindi ko kayang iwan sila ama. Umiwas ako ng tingin. At saka baka patayin ka nila kapag ginawa mo yun. Hinawakan nito ang pisngi ko at pinaharap ako sa kanya. Minsan, sarili mo munang isipin mo. Hindi pwedeng puro kasiyahan ng ibang susundin mo, Pearl. Tanggap ko naman ang kapalaran ko, Uno. Ngumiti ako at hinawakan ng kamay niyang nasa pisngi ko. Gusto kitang maging kaibigan, Uno. Una pa lang magkaibigan na tayo. Ngumiti ito ng malawak. Alika na, baka hinahanap ka na. Mamaya na. Lumayo ako sa kanya at dumungaw sa bintana. Pinagmasdan ko ang mga bituin sa langit. Sabi sa akin ni Dahlia, isa sa mga bituin na yan si Ina. Sabi ko dito, totoo kaya yun? Totoo yun, sagot nito. Isa rin kasi sa mga bituin na yan ang lolo't lola ko. Ilang minuto pa kaming tumambay doon bago namin napagdesisyonan na bumalik sa bahay. Salamat sa pagsama sa akin, Uno. Wala yun. Bantay mo ang gwapong ako, hindi ba? Ngumisi ito bago guluhin ang buhok ko. Sige na, matulog ka na. Ikaw din. Nakangiting pumasok ako ng silid ko. Hindi ko alam kung paghanga lang ba ang tingin ko sa kanya o iba na. Saan ka pupunta? Tanong ni Uno nang makalabas ako ng silid ko. Iba yata ang araw mo ngayon, prinsesa. Hindi nga ako prinsesa. Inirapan ko siya. Kamukha mo kasi si Moana. Natawa ito. Mahabang kulot na mga buhok, magandang mukha at kayo manggi na balat. Sino naman si Moana? Takang tanong ko. Yung sa palabas sa TV yon. Kinindatan ako nito. So, saan ka nga pupunta? Araw ng pagsasanay ko ngayon. Sagot ko. Si siya lang makakalaban ko. Tamaan mo sa kamay para hindi na makadakot. Nanlalaki ang matang sabi nito na ikinatawa ko. Mukhang nagkakasiyahan kayo Naputol ang pagtawa namin dahil sa pagsulpot ni Taurus. Ikaw bantay. Ang utos ng pinuno kaming dalawang bantayan mo. Bakit tila mapapangasawa ko lang ang binabantayan mo? Hindi ba't sabi mo hindi mo ako kailangan? Hindi ko alam kung nangaasar ba si Uno o ano. Kaya si Pearl lang binabantayan ko. Akmang lalapitan ni Taurus si Uno kaya mabilis ko siyang hinila palayo. Taurus, huwag kang magsimula ng gulo. Halika na nga. Hinawakan ni Taurus ang kamay ko at hinila ako paalis doon. Ramdam ko naman ang pagsunod sa amin ni Uno. Nang makarating sa gitnang bahagi ng gubat ay huminto kami. Marami ng katribo namin ang nando doon. Pati sila ama ay nando doon na rin. Magsimula na kayo, sabi ni ama. Kaya agad akong pumwesto sa gitna kung nasaan si Shell. Siguradong talunan ka na naman. Nakangising sabi nito. Pinagbibigyan lang kita. Pwesto, simulan na. Agad sumugod sa akin si Shell. Hinampas niya sa akin ang espadang kahoy niya na agad kong naiwasan. Umikot ako papunta sa likuran niya at saka siya sinipa. Hindi na kita pagbibigyan simula ngayon. Tignan natin. Sumugod ulit to pero agad akong umiwas. Kaso hindi ko inaasahan ang pagsipa niya sa akin kaya tinamaan ako sa mukha. Winasiwas niya ang espadang kahoy na agad kong naiwasan. Mabilis akong umikot hanggang sa napunta ako sa likuran niya. Sinakal ko siya mula sa likuran at tinutukan ng espadang kahoy sa leeg. Ang nanalo, Pearl, sabi ni ama. May iba namang nagpalakpakan. Ang galing mo, prinsesa! Sigaw ni Uno habang pumapalakpak. Natawa na lang ako sa inasta nito bago bitawan si Shell. Lumingon to sa akin at sinamaan ako ng tingin. Hinarap ko si ama. Yumuko ako dito bago tumabi kay Dahlia. Mabutit hindi mo na pinagbigyan si Bruha. Bulong nito sa akin na ikinahagikik ko. Para sa pangalawang paglalaban, Yamiro at Taurus. Nanlaki ang mga mata ko sa inanunsyo ni ama.
Mukha namang kayang lumaban ni Uno kaso hindi pa naghihilom ang iba pa niyang sugat. Tsaka mas malaki si Taurus kumpara sa kanya. Pumwesto ang dalawa sa gitna. Pumikit na lang ako dahil ayokong makita ang laban nila. Hindi ko kayang makitang masuntok si Uno. Baka bigla ko nilang sugurin si Taurus at sakalin. Ang galing! Wala na. Siguradong si Taurus ang nananalo. Prinsesa, bakit ka nakapikit? Napadilat ako nang marinig ko ang boses ni Uno. Napakurap-kurap ako nang makita ko siyang nasa harapan ko. Napatingin ako sa likuran niya at nakita ko si Taurus na nakahandusay. Anong nangyari? Tanong ko. Natalo ko siya. Mayabang nitong ngisi. Ang laki ng katawan, hinlaki rin namang tanga. Natalo mo si Taurus? Hindi makapaniwalang tanong ko. Paano mong nagawa yun? Wala, kinindatan ko. Naakit ata. Pabirong sagot nito. Alika, sumama ka sa akin. Saan? Takang tanong ko. Basta. Hinawakan nito ang kamay ko bago lingunin si ama. Pinuno, ako na bang bahala kay prinsesa? Ingatan mo lamang ang anak ko. Teka. Hinila na ako paalis doon ni Uno. Pumasok kami sa loob ng gubat. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Paano mo rin napapayag si ama? Nagkasundo kami ng ama mo na kapag nanalo ako sa laban namin ni Taurus, pwede kitang ipasyal. Tugon nito. At saan mo naman ako dadalhin? Ngumiti lamang ito. Maya-maya pa'y huminto kami sa isang talon. Ito yung talon na gustong-gusto kong puntahan dati kasama si ina. Paano mo nalaman ang lugar na to? Tanong ko. Naichismis sa akin ni Dahlia. Nagkamot ito ng ulo. Ang tagal mo na daw hindi nakakapunta dito kaya hinanap ko to kagabi. Maraming salamat. Niyakap ko siya bago lumusong sa tubig. Maliligo ka ng may damit? Tanong nito habang hinuhubad ang damit niya, kaya agad akong napatalikod. Hoy, damit lang ang huhubarin ko, ano ka ba? Wala naman akong sinabi. Sabi ko, sa bahay na lang ako magpapalit. Wag na, mamaya pupunta rito si Dahlia. Sabi ko dalhan tayo ng pagkain at dalhan kanya ng damit. Tumango na lang ako at lumusong sa malalim na parte. Nang lingunin ko ito'y wala na ito sa pwesto niya. Napatili ako nang bigla na lang itong sumulpot sa harapan ko. Muntik nang magtagpo ang labi namin. Mabuti na lamang ay nakaiwas ako. Pero dapat, hindi ako umiwas. Magugulatin ka talaga, no? Lumayo ito sa akin at sinabuyan ako ng tubig. Napasaya ba kita? Oo, ginitian ko rin siya. Maraming salamat, Uno. Walang anuman. Gagawin kong lahat para lang maging masayang kaibigan ko. Tama. Hanggang magkaibigan lamang talaga kami. Hindi na dapat lumagpas doon dahil bawal. Gusto mo, ipasan kita? Alok ni Uno pero inilingan ko siya. Si Dahlia naman ay nakapasan kay Larila dahil pagod na raw to. Kunwari lang yon. Gusto lang talagang magpabuhat. Si Larila ay ang taong sinisinta niya ng palihim. Kaya ko ng sarili ko. Tugon ko na lamang dito. Kahit na, baka mapagod ka, prinsesa. Napahinto ako sa paglalakad nang humarang to sa daraanan ko. Pasan na, prinsesa. Wala na akong nagawa kung hindi ang sumakay sa likuran niya. Inayos muna nito ang pagkakapasan sa akin bago simulang maglakad. Prinsesa, may dibdib ka pala. Aray! Malakas ko itong hinampas sa likod. Biro lang naman. Masamang magbiro ng ganoon. Parang iniisip mo na rin na bayarang babae ako. Sabi ko dito. Ang uwi naman. Sa lugar namin, biro lang ang ganun. Wala ka sa lugar niyo, Uno. Kaya manahimik ka. Ang sungit mo naman, prinsesa. Para kayong magkasintahan na nag-aaway. Sabay kaming napalingon kay Larila nang magsalita ito. Bagay na bagay kayong dalawa. Talaga ba? Tanong dito ni Uno. Ibig sabihin mukha akong prinsipe. Manahimik ka, Uno. Hindi ako prinsesa. Walang ganun sa mundong to. May mga ganun sa mundo. Sa ibang bansa meron. Lumingon ito sa akin ng bahagya. Pero para sa akin, ikaw ang prinsesa ko. Tapos ang kasintahan mo ang reyna? Mapait kong sambit. Prinsesa, wala muna sa usapan natin si Ira. Sabi nito. Magkaroon tayo ng kasunduan habang nandito ako. Huwag muna nating isipin ang mga taong malalapit sa atin. Napaisip ako. O sige, umpisahan natin ang pagiging magkaibigan dito.
Nagagalak akong marinig yan, prinsesa. Halos 1 oras pang nilakad nila Uno bago kami makarating ng tribo. Masamang tingin agad ang ipinukol ni Taurus kay Uno. Dahan-dahan sa pagbaba, prinsesa, sabi ni Uno. Maraming salamat, Uno. Nginitian ko siya. Hindi ba sumakit ang likod mo? Masyadong magandang katawan ko para sumakit. Napangiwi na lang ako sa kahanginan nito. Maraming salamat sa oras mo, prinsesa. Masaya ako kung mauulit-ulit to. Hindi na mauulit ang bagay na to. Hinapit ako ni Taurus sa bewang. Ito na ang huling beses na makakasama mo ng solong aking mapapangasawa. Hindi ka sigurado? Mapang-asar na ngumisi dito si Uno. Mauna na ako, aking prinsesa. Pupuntahan ko pang ama mo. Sige, salamat din sa iyo, Uno. Kumindat muna ito bago umalis. Napangiti na lamang ako bago pagsalikupin ang mga kamay ko. Hindi ko alam pero parang may mga paru-parong lumilipad sa loob ng tiyan ko. Napakasaya mo naman. Mabilis kong itinago ang ngiti ko nang magsalita si Taurus. Ipinapaalala ko lang, Pearl. Sa akin ka ikakasal. Hindi ko nakakalimutan yon, Taurus. Seryosong sambit ko. Pinapaalala ko lang sa'yo. Lumapit ito sa akin. Kapag nalaman kong may relasyon kayo ng bantay na yon, hindi ako magdadalawang isip na pugutan siya ng ulo sa harapan mo. Nagsalubong ang kilay ko. Subukan mong galawin siya, Taurus. Makakaharap mo ang delubyo. Baka gusto mong gawin ko sa'yo ang ginawa ko sa kapatid mo. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ko. Nilampasan ko siya at naglakad patungong bahay. Natigilan ako sa pagpasok ko nang makita ko doon si Uno. Akala ko babalik na siya sa bahay niya. Prinsesa, nakangiting bati nito sa akin. Akala ko umuwi ka na. Ngumiti lang ito at lumapit sa akin. Nagtitigan kaming dalawa at namalayan ko na lang na magkatagpo na ang labi namin. Uno, mali ito. Mahinang sabi ko bago siya itinulak. Bumalik ka na sa bahay mo. Sorry, mahinang sabi nito. Hindi ko na siya pinakinggan na tuluyan na lang pumasok sa bahay ko. Pearl, ano bang meron dyan sa labi mo at apurang hawak mo? Kalabit sa akin ni Dahlia. Nakagat ka ba ng langgam? Tao ang nakakagat, hindi langgam. Gusto kong sabihin yan kaso nahihiya ako. Inilingan ko lang siya. Mabuti pa at tara na sa silid ng iyong ama, sabi nito. Siguradong galit na yon. Sabihin mo na lang na masama ang pakiramdam ko. Humiga ako sa higaan ko. Ayokong lumabas. Sigurado ka ba? Balita ko'y nandoon din ang Ginoong Yamiro. Pagpaparinig nito. Tapos alam mo, Pearl? Usapan dito sa tribo na may relasyon siya at si Shell. Mabilis naman akong napatayo. Sinong nagpakalat niyan? Tanong ko. Sino pa? Eh di ang bruha mong kapatid. Mabilis kong sinot ang sapin ko sa paat na unang lumabas. Kapag talagang Ginoong Yamirang usapan, buhay na buhay ka ano? Hindi ko nalang pinansin si Dahlia at diretsyong naglakad na lang paalis. Nakita ko si Uno na papasok na sa bahay ni ama. Pero natigilan ito nang makita ko. Ngumiti ito sa akin. Magandang umaga, prinsesa. Nakangiting bati nito. Magandang umaga, tugon ko. Mauna na ako. Sabat ni Dahlia na malawak ang ngisi. Sorry pala sa ginawa ko kagabi sabi ni Uno nang makaalis na si Dahlia. Tatanggapin ko ang galit mo. Pero, nagustuhan mo? Hindi ko alam pero yun ang lumabas sa bibig ko. Kung alam mo lang kung gaano ko kagusto. Sagot nito. Isa pang ang kiss. Imbis na sagutin, nakangiting tinalikuran ko lamang siya. Gusto kita. Natigilan ako dahil sa sinabi ni Uno. Gusto kita kahit alam kong bawal. Gusto rin kita. Tugon ko. Alam kong bawal pero hindi ko mapigilan. Ngumiti ito at niyakap ako. Wala na akong pakialam kung may makakita man sa amin. Anong meron sa inyo ni Ginoong Yamiro? Tanong ni Dahlia habang sinusuklayan ako ng buhok. Umamin siya na gusto niya ako. Ngiting-ngiting sagot ko. Tapos sabi niya, subukan naming maging magkarelasyon hanggat nandito pa siya. Aba, pumayag ka? Tumango ako. Paano kapag nalaman ng pinuno yan? Siguradong pareho kayo mapapahamak. Kaya nga wag kang madaldal. Suportahan ko na lang kayo. Mahina ako nitong sinabunutan. Ang lantod mo? Para namang tanga to.
Nang matapos niya akong ayusan ay tumayo na kami't lumabas ng silid. Magandang umaga, prinsesa. Nakangiting bungad sa akin ni Uno. Magandang umaga rin sa'yo, Uno. Balik kong bati. Saan ang punta mo? Tanong nito. Makikipagkasundo kami ni Ama sa kalapit na tribo bilang alyansa. Sagot ko. Siyempre, kasama ka kasi bantay kita. Sasama talaga ako, kahit pa hindi ako payagan ng pinuno. Mabilis ako nitong hinalikan. Kailangan kitang bantayan lalo pat kasama ang aking karibal. Tara na nga, aya ko. Nauna akong maglakad samantalang nasa likuran ko naman silang dalawa. Nang makalabas sa bahay ay nasa labas na si Ama. Kasama namin si Taurus at Larila. Mukhang ganoon din si Shell. Umalis na tayo para hindi tayo gabihin. Sabi ni Ama at tumangulang kami. Nagsimula na kaming maglakad. Sinasabayan ako ni Taurus samantalang sinasabayan naman ni Shell si Uno ko. Ginoong Yamiro, maaari ba kitang tawaging Uno? Ngiting-ngiting tanong ni Shell kay Uno. Hindi. Diretsyong sagot ni Uno rito. Isa lamang maaaring tumawag sa akin ng Uno at si Pearl yun. Palihim naman akong napangiti. Pearl, ilang anak ang gusto mo? Nawala ang ngiti ko nang magsalita si Taurus. Handa akong bigyan ka ng maraming anak kung nais mo. Napaubo na lang ako sa tinura nito. Masyadong nakakabigla ng tanong mo kay prinsesa. Seryosong ani ni Uno. Huwag kang nangingialam. Natural na pag-usapan namin yun dahil kami ang ikakasal. Madiing sabi ni Taurus. Hindi ka sigurado? Nginisihan ni Uno nang mapang-asar si Taurus. Malay mo, mag-iba ng bigla ang takbo ng tadhana, hindi ba? Ang hilig mong mangialam. Nais mo bang paslangin kita dito? Tumigil kayo. Seryosong sabi ni Ama. Kung nais niyo magpatayan, pwede naman. Pagbalik na lamang natin. Masama pa rin ang tingin ni Taurus kay Uno na nakangisi lang. Ang hilig talagang mang-asar. Isang oras pa kaming naglakad bago kami huminto sa ilalim ng isang malaking puno. Magpahinga na muna tayo, sabi ni Ama at naupo. Larila, ilabas mo ang mga tubig na dala natin. Sumunod naman si Larila. May nilabas itong 3 kawayan na may lamang tubig sa loob. Uminom ka, prinsesa. Inabutan ako ni Uno ng isa na agad kong kinuha. Ginoong Yamiro, baka gusto mong uminom. Inabot ni siya lang inumin niya kay Uno. May laman pa yan. Hindi na. Tanggi ni Uno. Si Taurus na lang, painumin mo. Napasimangot naman si Shell bago iabot ang tubig kay Taurus na agad naman itong kinuha at ininom. Tapos ka na? Tanong ni Uno na ikinatango ko. Painom, nauhaw ako bigla. Mahina akong napatawa bago iabot sa kanya ang inumin ko. Ngiting-ngiting uminom naman siya doon habang nakay Taurus ang paningin. Ang hilig talagang mang-asar. Pinuno, mukhang uulan, sabi ni Dahlia habang nakatingala sa langit. Mukhang kailangan muna nating huminto sa paglalakbay. Kailangan muna nating makahanap ng masisilungan. May alam ako, nakangiting sabi ko. May kuwebang malapit dito, Ama. Pwede po tayo doon. Kung ganun ay dalhin mo kami doon, sabi ni Ama. Magalak naman akong tumayo at naunang maglakad patungo sa kuwebang sinasabi ko. Noong nabubuhay pa kasi si Ina ay gala kaming parehas, kaya halos kabisado ko na ang gubat. Saktong pagkarating namin sa kuweba ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Naupo kami. Si Taurus naman ay gumawa ng apoy. Nakakatakot dito. Napangiwi ako nang yumakap si Shell sa braso ni Uno. Ginoong Yamiro, natatakot ako. Ako din, natatakot. Inalis ni Uno ang pagkakayakap nito sa kanya. Natatakot ako sa mukha mo. Parehas kaming napatawa ni Dahlia sa sinabi nito. Marami hong dayami sa gitna ng kuweba. Kukuha lang ho ako para may higaan tayo. Sabi ko. Isama mo si Yamiro, sabi ni Ama. Ako na lang ang sasama sa kanya, sabat ni Taurus. Yamiro nga, diba? Si Yamiro ka ba? Nginisihan siya ni Uno. Pangit mo para maging ako. Bago pa sila magpatayan ay agad ko nang hinila si Uno, palayo doon. Ang hilig mong asarin si Taurus, sabi ko dito. Nakakatawa kasi siya, masyadong pikon. Inakbayan ako nito. Sa wakas, nasolo na rin kita, prinsesa. Nilayo lang talaga kita kay Shell. Grabe naman kung makalingkis sa'yo eh. Kahit ano pang ilingkis niya sa akin, sa'yo lang ako tatamaan.
Kinindatan ako nito. Maya-maya pa'y nakarating na kami sa gitna ng kuweba. Nandoon pa rin ang mga dayaming inipon namin ni ina, pati ang mga telang tinahi niya at ginawang kumot. Pahinga muna tayo. Hinila ako ni Uno paupo sa dayami. Prinsesa, ayaw mo ba talagang sumama sa akin? Napag-usapan na natin yan Uno, hindi ba? Nakangusong tumango ito. Basta, sulitin muna natin ang araw na magkasama tayo. Niyakap ko siya sa bewang. Kung magkalayo man tayo, lagi mong alalahaning nasa tabi mo lang ako. Opo. Hinarap ako nito sa kanya at hinalikan na agad kong tinagunan. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari dahil namalayan ko na lang na nagsasalo na ang katawan namin. Ayos ka lang ba? Alalang tanong ni Uno nang makapagbihis na kami. Sorry, ayos lang ako. Umiwas ako ng tingin dahil sa hiya. Masaya ako at ikaw ang una ko. Masaya din ako at akong una mo. Hinalikan ako nito sa noo. Bumalik na tayo, baka mag-alala na sila. Dinala niya ang mga dayami habang dala ko naman ang mga kumot. Medyo nahihirapan ako sa paglalakad dahil masakit. Sorry prinsesa. Ayos nga lang. Wala naman akong pagsisisi na binigay kong sarili ko sa'yo. Pearl, tumatakbong lumapit sa amin si Taurus. Oh, anong ginagawa mo rito? Kunot noong tanong ko. Ang tagal niyong bumalik, kaya nag-alala na ako. Sagot nito. Bakit ang tagal niyo aking asawa? Hindi mo pa siya asawa, Taurus. Walang emosyong sabi dito ni Uno. May ginawa lang kami ni prinsesa kaya kami natagalan. Anong ginawa niyo? Nanlalaki ang mga matang tanong nito. Nagpahinga. Kabadong sagot ko. Ayos lang kami, Taurus. Bumalik na lang tayo doon. Ayos ka lang ba talaga, Pearl? Alalang tanong nito. Tinanguan ko lamang siya. Mabuti pa, Taurus, hawakan mo to. Iniabot ni Uno ang mga dayami kay Taurus. Ako nang bahala kay prinsesa. Muntik na akong mapatili nang bigla na lamang akong buhati ni Uno. Hangal ka! Ako dapat ang bumubuhat sa kanya dahil ako mapapangasawa niya. Inis na sabi ni Taurus. Isipin mo na lang na si prinsesa ang mga dayami na yan. Asar dito ni Uno. Kailan kaya sila magkakasundo? Ilang minuto lang ay nakarating na kami kila ama. Dahan-dahan akong inilapag ni Uno sa isang tabi. Si Taurus naman ay ikinalat ang mga dayami. Pinatungan niya ito ng isang mahabang kumot. Alika Pearl, ihihiga na kita. Sabi ni Taurus. Ako nang maghihiga sa kanya. Singit ni Uno. Nagsamaan ng tingin ng dalawa. Kaya ko ng sarili ko. Tumayo ako at humiga. Ako nilang ihiga niyo. Sabat ni Shell. Inirapan lang siya ng dalawa na ikinatawa ko ng mahina. Ako nang tatabi sa'yo, prinsesa. Humiga sa tabi ko si Uno. Akong katabi niya. Hinawakan ni Taurus sa kamay si Uno at pilit na pinatatayo. Tabi! Ako ang nauna. Napahilot na lang ako sa sentido nang magsimula ng mag-away ang dalawa. Sa magkabilang gilid na lang kayo ni Pearl humiga. Nagsalita si Dahlia kaya napatigil sila. Minsan ay hindi kagandahan ng mukhang pinapairal. Subukan niyo rin ang utak niyo, no? Nagsamaan muna ng tingin ng dalawa bago humiga sa magkabilang gilid ko. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari dahil unti-unti na akong nakatulog. Nang magising ako ay si Dahlia ng katabi ko. Dahan-dahan akong bumangon. Natawa ako nang makitang magkayakap na natutulog si Uno at Taurus. Pearl, napaayos ako ng tayo nang tawagin ako ni Ama. Ama, umupo ako sa harap niya. Kanina pa po kayo gising? Seryoso ang mukha nito. Alam ko ang relasyon mo kay Yamiro. Ama, hahayaan ko kayo hanggat hindi ka pakasal kay Taurus. Napangiti ako sa sinabi nito. Pero sana walang makakaalamunan nito dahil baka mapabagsak ka bilang susunod na mamumuno. Ikaw lang ang kailangan mamuno, Pearl. Maraming salamat po, Ama. Hindi ko napigilan ang sarili ko at niyakap siya. Ginagawa kong lahat para sa ikabubuti mo, Pearl, dahil yon ang ibinili ng iyong ina. Kung nahihigpitan kita at nasasaktan ay hindi ko sinasadyang gawin iyon. Hinaplos nito ang buhok ko. Pero kung nais mong sumama kay Yamiro, hindi kita pipigilan. Hanapin mo ang ina mo sa lugar nila Yamiro. Napahiwalay ako sa yakap dahil sa sinabi nito. Ano pong ibig niyong sabihin? Kunot noong tanong ko. Nasa lugar nila Yamiro ang ina mo. Buhay siya.
Lumingon ito sa paligid. Gusto kong hanapin mo siya kasama si Yamiro. Pero akala ko po. Tulog pa sila. May nakahandang bangka sa kandurang bahagi ng isla. Ngumiti sa akin si ama. Umpisahan niyo na ang paglalakbay ninyo. Pero papaano ka po? Hindi kita kayang iwanan, ama. Bumalik ka dito kasamang ina mo, anak. Sige na, magmadali na kayo. Tara na, Pearl. Napalingon ako sa nagsalita. Kailangan na nating magmadali. Uno. Tara na, Pearl. Ngumiti sa akin si Dahlia. Babalik po ako, ama. Niyakap ko muna siya bago tumayo. Lumabas kaming tatlo ng kuweba at naglakad patungong kanlurang bahagi ng isla. Siguradong mahahanap natin ang ina mo, sabi ni Dahlia. Tutulungan tayo ng Ginoong Yamiro. Huwag kang mag-alala sa ama mo, prinsesa. Hinawakan nito ang kamay ko. Siguradong magiging maayos lang siya. Maya-maya pa'y nakarating na kami sa sinasabi ni ama. May bangka nga doon. Agad kaming sumakay doon. Kinakabahan ako, sabi ko. Huwag kang kabahan dahil nandito lang ako para sa'yo, prinsesa. Tinanaw ko ang isla kung saan ako nabuhay ng maraming taon. Sunod kong nilingon si Uno na inaayos ang layag ng bangka. Babalik na siya sa lugar niya. Makakauwi na siya. Ibig sabihin, magkikita na ulit sila ni Eira. Papaano na ako? Eira's point of view. Tita, huwag po kayong mag-alala. I'm sure okay lang si Yamiro. Hinawakan ko ang kamay ng nanay ni Yamiro. Sana nga. Bumakas ang lungkot sa mukha niya. Hindi ko kakayanin kapag nawala sa akin ang uno ko. We're here at the yacht. Sumama kami sa paghahanap kay Yamiro. Sila Tito Milo naman ay nasa ibang yate para maghanap din. Nay, tama si Ira. Magiging maayos si Yamiro. Ate Caramel said. Yun pa, sakit nga ang takot sa kanya eh. Sana nga walang masamang mangyari sa kanya. I love you, Yamiro, so much. At hindi ko kakayanin kapag nawala siya sa akin. Huminto ang yate na ipinagtaka ko. Ano pong nangyari? Tanong ko sa isang coast guard na kasama namin. May nakita po kaming taong lumulutang sa tubig. Sagot nito. Tumalo na mga coast guard sa tubig. Napahawak na lang ako kay tita dahil sa sobrang kaba. Nanay! Si Uno! Sigaw ni Ate Caramel nang maiahon nito. Bumungad sa amin ang sugatang si Yamiro. Namumutla to. Yamiro! Agad ko itong nilapitan. Unti-unti itong dumilat. Pearl! Pearl? Yamiro, si Eira to. Hinawakan ko ang pisngi niya. Salamat at bumalik ka na. Maya-maya pa'y mainahon pang babae. Sugatan din to at walang malay. Alcohol, tatay! Ate Caramel said. Nawalan ulit ng malay si Yamiro. Ang anak ko! Umupo sa tabi ni Yamiro si Tita Safira. Uno! Nasabihan ko na si tatay, Ate Caramel said. He said may nakita rin silang babaeng palutang-lutang. Pabalik na rin daw sila. Yamiro's point of view. Mukhang uulan, Uno. Sabi ni Pearl na nakahiga sa mga bisig ko. Mas mabuti yun para tangayin tayo ng hangin. Tugon ko at hinaplos ang kulot niyang buhok. Parang ayoko munang bumalik. Siguradong gugulo ang lahat once na makabalik ako. Mahal ko si Eira pero mahal ko rin si Pearl. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ayokong masaktan at mawala ang isa sa kanila. Uno, magkikita na kayo ni Eira. She smiled at me. I know she's hurting. Makakabalik ka na rin sa pamilya mo. Pearl, I want you to make a promise to me. She nodded. Kahit anong mangyari, you will stay with me, okay? Hindi mo ako iiwan. Hindi kita iiwan, Uno. Niyakap ako nito. Kahit ano pang mangyari, kahit pa masaktan ako, palagi lang ako sa tabi mo. Mahal kita, Uno. Hindi ko siya sinagot. Ayokong sagutin muna ang pagmamahal niya hanggat hindi ako sigurado kung sino sa kanila ni Eira ang mas matimbang. We stayed like that hanggang sa umulan na may kasamang malakas na hangin. Ginoong Yamiro, tataob yatang bangka. Takot na sabi ni Dahlia. Hawak-hawak tayo, I said, and hold their hands. Kahit anong mangyari walang bibitaw ah. Nagpatuloy ang malakas na alon hanggang sa tumaob na nga ang bangka at tumampas sa amin ang mga alon. Parang kinain ako ng takot nang mabitawan ko si Pearl at sinubukan ko itong abutin pero unti-unti na itong lumayo.
Pearl! I don't know what happened next dahil tumama sa akin ang bangka na ikinawala ko ng malay. Nang magising ako ay puting kisame na agad ang bumungad sa akin. Napaungol ako dahil sa sakit ng katawan ko. Yamiro! Narinig ko ang isang pamilyar na boses. Eira, call the doctor now! May humawak sa kamay ko ay naiso nanay. Nanay! Anak, nandito lang si nanay. She's crying. Anak ko. May dumating pang ibang tao. Doctor, nurse, and Ira. Babe! Ira smiled at me. You're back! Pearl! Tanging sambit ko bago ulit lamunin ang dilim. Nang magising ulit ako ay mas mabuti na ang pakiramdam ko. Hindi na gaanong masakit ang katawan ko. Babe, 3 araw kang nakatulog. Malambing na niyakap ako ni Ira. I miss you so much. Buong akala ko mawawala ka na sa akin. Ira, I want to hug her too pero ayaw kumilos ng katawan ko. Huwag mo na ulit akong iiwanan ha. Humiwalay ito sa yakap at hinaplos ang pisngi ko. Ayokong mawawala ka sa akin, Yamiro. Ikaw na lang ang meron ako. Promise, babe. I said and smiled at her. Hindi ko alam kung papaano sasabihin sa kanya ang totoo. I love you. She kissed me. I love you so much. Where's nanay? Sa halip ay tanong ko. Hindi ko alam kung bakit natatakot na akong tugunan ng I love you niya. She's out. She's here na pala. Pumasok si nanay. Dumiretso ito sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Nyeta kang bata ka? Mura nito na ikinatawa ko na lang. Ang kulit-kulit mo kasi. Munti ka nang atakihin sa pusong tatay mo nang dahil sa'yo. Sorry po, Nay. Nakangusong sabi ko. Nako, napakasarap mong batukan. Humiwalay sa yakap si nanay at sinamaan ako ng tingin. Ikukulong na talaga kita sa bahay eh. Papaano po ako nakauwi? Takang tanong ko. Nakita ka naming palutang-lutang sa gitna ng karagatan. Sagot nito. Ako lang po ba? Wala po kayong nakitang iba? May isang babae pang nakuha din malapit sa'yo. Pati ang mga tatay mo may nakuhang babae rin. Nasaan na po sila? Naka-admit din. Wala pang malay yung isa. Nay, gusto ko silang makita. Agad akong bumaba sa kama ko. Samahan niyo ho ako. Eto na naman ikaw sa kakulitan mo. Sinamaan ako nito ng tingin. Inalalayan ako ni nanay at Eira habang naglalakad. Una kaming nagtungo sa katabi kong kwarto. Dahlia! Nilapitan ko si Dahlia na walang malay. Dahlia! Wala pa siyang malay hanggang ngayon, sabi ni nanay. Saglit pa kaming nagstay kay Dahlia bago kami lumabas. Sunod kaming nagtungo sa pangatlong kwarto. Nang bumukas ang pinto ay kumalbog ang puso ko nang bumungad sa akin si Pearl na tulala. Prinsesa! Nilapitan ko ito. Uno! Agad ko itong niyakap ng mahigpit. Uno! Umiiyak nitong sambit. Akala ko wala ka na. Shh! Nandito lang ako lagi. Hindi mawawala si Uno. Pearl's point of view. Nang magising ako kanina ay isang ginang na kamukha ni Uno ang bumungad sa akin. Kaya nakaramdam ako ng takot. Ang bigat din ng aura nito. Pero nakahinga na ako ng maluwag dahil nandito na si Uno. Nasa tabi ko na ang lalaking mahal ko. Uno! Napahiwalay kami sa yakap nang magsalita ang ginang na kamukha niya. Parang natauhan naman si Uno at bahagyang dumistansya sa akin. Who is she, babe? Tanong ng isang magandang babae kay Uno. Napatingin ako sa kamay nitong nakahawak na sa kamay ni Uno. She's calling you on your second name. She's special to you? Siya si Pearl. Nasa akin ang tingin ni Uno at kita kong pangamba sa mukha niya. Nginitian ko lang siya. Oh, siya yung binabanggit mo kanina sa yacht nung nagkamalay ka. Nakangiting sabi ni Eira. It's nice to meet you, Pearl. I'm Eira. And girlfriend ako ni Yamiro. Nagagalak din ako makilala ka, Eira. Bagay na bagay kayo ni Uno. Nay, siya po yung tumulong sa akin. Napadpad ako sa isla ng tribo nila. Kwento ni Uno. Kamukha niya si Moana, hindi ba? Hello, Pearl. Ang ganda-ganda mo. Ginitian ako ng nanay ni Uno.
Ako si Safira. You can call me tita, mare, nanay. Basta kahit anong trip mo. Ang ganda niyo po. Sa halip ay sagot ko. Kahawig niyo po si Uno. Small things. Uno, nasaan si Dahlia? Tanong ko. Magkasama kayo hindi ba? Wala pa ring malay si Dahlia pero maayos na siya. Tugon nito. Ikaw, kamusta ka na? Wala na bang masakit sa'yo, prinsesa? Umiling ako. Pero gutom ako. Ayaw nila akong pakainin dahil bawal daw. Natawa ito. Ako din gutom na eh. Pero bawal pa akong kumain. Hayaan mo mamaya, baka pwede na. Sabay tayong kakain. Gusto nyo i-ask ko yung doctor kung pwede na kayong kumain? Tanong ni Eira. Bibilhan ko na rin kayo. Talaga? Salamat. Anything for you, babe. Napaiwas na lang ako ng tingin ng halikan ni Eira si Uno. Bahagya din akong napahawak sa dibdib ko dahil sa paninikip nito. Sige na, mag-usap na muna kayo. Sabi ni Nanay Safira bago hilahin si Eira palabas. Tumikhim si Uno bago umupo sa tabi ko. Kinuha nito ang kamay ko at hinimas. Sorry. Malungkot na sabi nito. Putek, bakit kasi parehas tumibok ang puso ko sa inyong dalawa? Uno, ang hiling ko lang ay sana linawin mo kung sino talagang mahal mo. Nginitian ko siya. Kahit sino namang piliin mo'y mananatili ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Pero ayoko ng ganito. Ginagawa kitang kabit. Sumubsob ito sa leeg ko. Mahal kita, Pearl. Mahal kita sobra. Masaya ako sa piling mo't ayokong mawala ka. Masaya ako't mahal mo rin ako, Uno. Hinaplos ko ang may kahabaan niyang buhok. Mahal mo ko ngunit mahal mo rin si Eira. Masaya ka sa piling ko pero masaya ka rin sa piling niya. Handa naman ako magparaya basta sabihin mo lang. Hindi ko kaya. Yumakap ito sa bewang ko. Mahal kita, Pearl. Huwag mo sana akong iwan at huwag ka sanang mapagod sa akin. Hindi, pangako. Lumayo ito ng bahagya sa akin kaya napalingon ako sa kanya. Gusto mo bang mapanood si Moana? Tanong nito. Masaya naman akong tumango. Wait, tatawagan ko si tatay at magpapadala ako ng DVD. Mabilis ako nitong hinalikan sa labi. Ang ganda mo talaga. Sige na, baka may pumasok pat makita tayo. Umupo ito sa isang upuang mukhang higaan. May kinuha ito sa lamesa sa gilid at itinapat sa tenga niya. Tay, padala po ng Moana DVD ko. Manonood po kami ni Pearl. Opo, salamat po. Ibinaba nito ang bagay na yon at ngumiti sa akin. Bakit nagsasalita kang mag-isa? Takang tanong ko. Kausap ko si tatay. Sagot nito. Teleponong tawag sa ginagamit ko. Pwede mong tawagan ng mga taong gusto mong tawagan sa pamamagitan nun. Pwede ko bang tawagan si ama? Wala namang telepono sa lugar niyo kaya hindi mo siya matatawagan. Napatango na lamang ako bago ngumuso. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto. Iniluwal nun si Eira na may dala. Kasunod nito ang sinasabi nilang doktor. Kamusta na ang pakiramdam mo? Tanong ng lalaking doktor. Maayos naman po. Sagot ko. Pwede na po ba akong kumain? Yes. Ngumiti ito. Lumabas na ang mga ito. Babe, tulungan mong makatayo si Pearl para makakain na kayo. Nakangiting sabi ni Eira. Lumapit naman sa akin si Uno. Inalalayan niya akong makatayo hanggang sa makaupo sa harap niyang upuan. Ang lambot. Napatalon ako sa pagkakaupo dahil sa lambot ng upuan. Kapag nakabalik ako sa isla, magdadala ako ng ganito para hindi na sumakit ang likod ni ama. Siguradong matutuwa si Pinuno sa'yo. Natatawang sabi ni Uno. Kumain na kayo. Inabutan ako ni Eira ng kanin na nakalagay sa lalagyan. Ano ang tawag dito? Itinaas ko ang isang manok na malutong. Chicken Joy yan. Sagot ni Eira. Masarap yan. In-order ko sa Jollibee. Mamaya ako na lang kayo ipagluluto. Marunong kang magluto? Oo. Tumabi ito kay Uno. Yun nga ang isa sa nagustuhan sa akin ni Uno. Napanguso na lang ako. Pwede mo ba akong turuang magluto? Oo naman. Paglabas niyo tuturuan agad kita. Maraming salamat, Eira. Gumiti lang ito. Ang ganda ni Eira, mabait pa. Parang hindi ko siya kayang makitang umiiyak dahil sa amin ni Uno. Maya-maya lang ay dumating ang isang lalaki.
Kinuha ni Uno ang dala nito at ipinasok sa isang parang kahon. Ang galing, may tao sa loob ng kahon? Masayang sabi ko at pumalakpak. Papaano siyang nagkasya sa loob? Natawa naman sila na ikinakunot ng noo ko. Pearl, ang hirap ipaliwanag. Tumatawang sabi ni Uno. TV ang tawag dyan. Kapag may mga umaarte ay pinalalabas dyan para mapanood. Yan ang isa sa libangan namin dito. Sa amin kasi pakikipaglaban ng libangan namin. Nakangusong sabi ko. Magsisimula ng movie. May nilapag sa harapan ko si Uno. Popcorn yan, masarap yan. Tumango lang ako't kumuha't kumain. Muntik na akong mapatalo nang makitang isang babae sa loob ng TV na kahawig ko. Mas bata lang itong tignan. Ang galing, magkamukha kami. Tinuro ko yung babae. O diba sabi ko sa'yo kamukha mo si Moana? Napapalakpak na lang ako at nagpatuloy sa panonood at pagkain ng popcorn. Ang ganda ng movie, nakakatawa, nakakalungkot at nakakaiyak. Papaano kung tao din ang isla namin? Biglang tanong ko kay Uno. Tapos kahawig ko rin siya. Overthink malala. Ginulo ni Uno ang buhok ko. Sa palabas lang yan, huwag ka maniwala. Magkamukha kami ni Moana. Parehas din kaming laki sa kagubatan. Ang kaso lang, siya ay marunong kumanta tapos ako hindi. Napasimangot ako. Pero at least maganda kami kaya okay na ako doon. Ano, gusto mo pang mag-movie? Tanong ni Uno. Magpapadala pa ako. Tsaka na, gusto kong makita muna si Dahlia. Bukas ka pa pwedeng maglabas-labas kaya bukas mo pa siya makikita. Napatango na lang ako. Iha, what's your full name? Tanong ni tatay, ama ni Uno. Pearl, iyon lang po. Sagot ko. Yan lang po ang name ko sabi ni ama Paano ka natutong mag-English? Tanong naman ni Eira. Kay ina po. Sagot ko. Palihim po kaming nagbabasa ni ina. Kasi kapag nalaman po ni amay magagalit siya. May boyfriend ka na? Tanong ni Ate Caramel. Napatingin ako kay Uno pero agad din akong napaiwas nang mahuli kong palipat-lipat ang tingin sa amin ni Eira. Wala po. Tumikhim ako. Pero may nakatakdang ikasal sa akin kaso ayoko po sa kanya. Kaya sumama ka kay Uno? Sumama po ko kasi hahanapin ko si ina rito. Ang sabi po ni ama, buhay pa siya. At nandito sa lugar ni Uno. Gusto ko po makita si ina ulit para po maging masaya ulit si ama. Sagot ko. Hahanapin namin ang ina niya, Nay. Sabi ni Uno. I promised to her father that I will help her. Si Yamiro ba? Walang babae doon? Biglang tanong ni Eira. Iling lamang na isagot ko. Alam ko namang hindi mambababa ito kasi mahal na mahal ako nito Ngiting-ngiting sabi ni Eira. Pakiramdam ko nga, aayain na ako nitong magpakasal. Napaiwas na lang ako ng tingin at napatahimik. Eira, don't be clingy too much, nakakahiya. Dinig kong sabi ni Uno. Sus, samantalang dati kahit nakaharap ang pamilya mo, nilalandi mo ko. Natatawang sabi ni Eira. Iniisip ko tuloy nagbago ka na at may iba ka ng type. Hindi kumibo si Uno kaya pa simple akong napatingin sa kanya. Oras na ng pahinga ni Pearl. Tumayo si Uno at lumapit sa akin. Pahinga ka na, okay? Babalik na lang ako mamaya. Inayos nito ang pagkakahiga ko. Ikaw din, salamat. Mahal kita. Bulong nito sa akin. Ginitian ko lamang siya. Lumabas sila ng kwarto ko kaya naiwan na akong mag-isa. Napahinga na lang ako ng malalim dahil sa sitwasyon namin ni Uno. Yamiro's point of view. Tito, tita, mauna na po ako. Pagpapaalam ni Eira. May aasikasuhin pa po kasi ako Sige iha, mag-iingat ka. Sabi dito ni tatay. Bye babe. Hinalikan ako nito. I love you always. Mag-iingat ka. Sa halip ay sabi ko rito. Ngumiti lang to bago lumabas ng kwarto ko. Napahinga na lang ako ng malalim at sumandal sa kama ko. Ba't parang ang lamig mo kay Eira? Nagsalita si ate. Hindi ka na masyadong approachable sa kanya ha? Anong problema, Uno? I don't know ate. Sagot ko. Dahil kay Pearl hindi ba? Napaiwas ako ng tingin dahil sa sinabi ni nanay. You love Pearl?
Opo. Tumango ako. Nay, mahal ko si Ira at si Pearl. Kaso si Pearl po ang mas matimbang. Anak nga kita. Tatay said kaya sinamaan siya ng tingin ni nanay. I mean, you need to choose uno. Bawal magmahal ng dalawa. I can't choose, tatay. Ayokong may umiyak. Ayokong iwan sila pareho. Ako nang magsasabi uno. You love Pearl only. Hindi na si Ira. No ate, I love Ira. Naguguluhan ka lang. Napailing si ate. Hindi mo lang magawang bitawan si Ira dahil nangihinayang ka sa pinagsamahan niyo. Hindi mo mabitawan si Ira dahil alam mong ikaw na lang ang meron siya. Natahimik ako. See? If I were you, sasabihin ko na kay Ira agad. Dahil mas lalo siyang masasaktan kung patatagalin mo pa. Anong gagawin ko? Napasabunot na lang ako sa buhok ko. Help me, ate. Piliin mo ang mas matimbang anak, nanay said. Kahit ayaw mo, may iiyak at iiyak dahil ganyan ang pag-ibig. Bitawan mong isa sa kanila dahil iyon ang tama. Pero si Ira, son, ibang panghihinayang at awa sa pagmamahal, tatay said. Una pa lang alam na namin uno at sigurado akong ganun din si Ira. Hinihintay niya na lang na ikaw ang magsabi. Napatango na lang ako. Pearl's point of view. Pearl, napatalon ako sa gulat nang bigla nilang bumukas ang pinto. Iniluwal nun si Dahlia. Kasunod nito si Uno. Dahlia! Agad ko itong nilapitan at niyakap. Bala kitang puntahan eh. Bakit ikaw nagpunta? Masyado kasi akong nag-aalala sa'yo kaya hindi na kita nahintay. Tugon nito tumiwalay sa yakap. Kamusta ka, Pearl? Ayos pa sa ayos. Sagot ko. Ikaw, ang tagal mong gumising. Nagkatuluyan na kasi kami ni Larila sa panaginip ko. Kinikilig na sagot nito. Kamusta kayo ni Ginoong Yamiro? Maayos naman. Sagot ko at lumingon kay Uno na nakatingin din pala sa akin. Bakit ayaw mong pumasok? Hinatid ko lang si Dahlia. Tugon nito. Mag-usap muna kayo, babalik na lang ako mamaya. Sige. Lumapit ito sa akin at hinalikan ako sa pisngi. We'll talk later, okay? Lumabas ito at sinarado ang pinto. Ang bulgar nyo na. Hinila ako pa upo ni Dahlia. Ano, kamusta? Nagkita na kayo ni Ira? Tumango ako. Maganda siya't mabait. Marunong din siyang magluto. Dagdag ko pa. Talo ka sa marunong magluto. Sabi nito kaya napanguso ako. Pero sigurado namang pipiliin ka ni Uno. Hindi natin alam. Ayokong masaktan si Ira kasi alam kong mabuti siyang tao. Ayos lang naman sa akin kahit hindi niya ako piliin. Kung saan masaya si Uno, doon lang din ako. Lagi ka namang nagpaparaya eh. Ultimong pagmamahal ng ama mo sa'yo pinaparaya mo para kay Shell. Ayos lang yun. Hindi ayos yun. Dapat isipin mo rin ang sarili mo. Lalo lang humaba ang uso ko. Pinaglaruan ko ang mga daliri ko. Bumukas ang pinto kaya napalingon ako doon. Pumasok si Ira na may ngiti sa mga labi pero may lungkot sa mga mata. Pwede ba kitang makausap? Tanong nito. Sa rooftop sana? Pwede naman, sagot ko. Sumunod ka sa akin. Tumalikod do't naglakad palabas. Mabilis naman akong tumayo't sumunod sa kanya. Bakit mo ako kakausapin? Tanong ko rito. Ngumiti lang to. May pinasukan siyang parang isang pinto kaya pumasok din ako doon. Napahawak ako sa kanya na parang bigla na lang itong gumalaw. Anong nangyayari? Takot kong tanong. Kumalma ka. Hinawakan ako nito. Umaandar lang ito paakyat. Tumango lang ako at hinigpitan ng hawak sa kanya. Bigla akong nahilo nang huminto ito at bumukas. Ayos ka lang? Alalang tanong nito at inalalayan ako. Ayos lang. Tumayo ako ng tuwid. Ang ganda dito. Tara, upo tayo. May isang mahabang upuan doon. Umupo kaming parehas doon. Aalis na ako. Paninimula nito. Pupunta ako sa ibang bansa. Papaano si Uno? Tanong ko. Siguradong malulungkot yun. Hindi na, dahil nandito na ang tunay niyang kasiyahan. Tumingin to sa akin at ngumiti. Alam ko na una pa lang, may relasyon kayo ni Uno. Alam kong mas mahal ka na niya kaysa sa akin. Kaya,
Pinapaubaya na kita sa kanya. Ira, I'm sorry. Naiiyak kong sambit. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Nakangiting sabi nito bago punasan ang luha ko. Masaya ko para sa inyo ni Uno. Niyakap ko siya. Natawa naman ito bago tugunan ang yakap ko. Pearl, Ira. Napahiwalay kami nang marinig namin ang boses ni Uno. Thank you for loving me, Yamiro. Nakangiting sabi ni Ira bago ito tapikin sa balikat. Malaya ka na. Sorry. Mahinang sambit ni Uno. Naiintindihan ko. Nakangiting sabi ni Ira. Invited dapat ako sa kasal nyo Ninang din dapat ako ng mga anak nyo. Tumango si Uno. Ngumiti si Ira bago tuluyang umalis. Alam kong sa likod ng mga ngiti niya ay nasasaktan din siya. Prinsesa, hinila ako ni Uno at niyakap. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Uno. 3 years have passed. Pearl's point of view. Me! Agad kong pinatay ang kalan at pumunta agad sa sala. Tay! Moana, nagpupo ka na naman sa shorts mo. Nilapitan ko ito't dinala sa CR malapit sa kusina. Ew, Tay! Ingit nito. Ikaw lang ang maarting sa lahula. Natatawang sabi ko rito. Me! Hinugasan ko muna si Moana. Nilapag ko ito sa bathtub. Dito ka muna. Pupuntahan ko lang si Mona. Lumabas ako ng CR at nagtungo ulit sa sala. Nadatnan ko si Mona na puro dumi. Ganon din si Miro. Papaliguan ko na nga rin kayo. Binuhat ko sila at dinala sa CR. Nilagay ko rin sila sa bathtub para mapaliguan na. 3 taon na mahigit kaming kasal ni Uno. Ngayon ay may 3 anak na kami. Kambal silang 3. Triplets kumbaga. Kaya pala ang laki ng tiyan ko. Nagulat na lang kami nang magpa-ultrasound kami ay 3 pala sila. Naging mahirap ang panganganak ko dahil ang daming nawalang dugo sa akin. Kaya't nagkasundo kami ni Uno na hindi na ako mag-aanak. Natatakot na rin kasi siya. Biniyayaan kami ng 2 babae at 1 lalaki. Si Moana ang panganay, sunod si Mona, at ang bunsoy si Miro. Sila ang aming 2, 3 at 4. Me! Sinabuyan ako ng tubig ni Miro. Me! Ang kulit mo talaga, 4. Kinurot ko ang pisngi niya. Mukhang nagkakasiyahan kayo Napalingon kami sa nagsalita. Di! Masayang sigaw ng 3. Hi, mahal. Nilapitan ako ni Uno at hinalikan sa labi. Kamusta naman ang mga anak ko? Humagkikilang ang 3. O kamusta ang trabaho? Tanong ko rito. Ayos lang. Hinalikan nito ang mga bata. Maaga ngayon si Didi kaya magpe-play tayo. Yehey! Pumalakpak ang 3. Mahal, magpahinga ka na muna Lalaruin ko ang mga bata tapos maglalaba ako mamaya. Sabi nito. Alam kong pagod ka rin kakaalaga sa kanila. Salamat, mahal. Mabuting asawa si Uno. Gusto niyang lahat ng gawain ko ay gagawin din niya. Binasa kami ng 3 bulinggit. Yakap niyo si Mami Mi. Di! Agad naman nila kaming niyakap kaya nabasa na rin kami. Mga apo ko! Napalingon kami sa pinto nang may marinig kaming boses. Ina! Ama! Nakangiting nilapitan ko ang mga magulang ko. Hinanap ko si Ina at nakita ko ito sa Maynila. May sariling pamilya na rin si Ina at masaya ako para sa kanya. Ang mga katribo ko naman ay nagbabiyahe-biyahe na rin dito sa Maynila. Karamihan sa kanila ay nakapangasawan ng mga taga Maynila. Ang madrasa ko naman ay medyo bumait na. Si Shell at Taurus ang ikinasal sa huli. Si Shell pala talaga ang totoong mahal ni Taurus. Pinagsiselos niya lang pala ito. Magkasundo na si ama't ina ko. Si Ira naman, nakapangasawa ng taga-ibang bansa at may anak na rin ngayon. Si Dali at Larila naman ngayon ay ikinasal na rin at may 2 na ring anak. Ang daming nangyari sa mga lumipas na taon. May mga struggles pero masaya kami at Yamiro's point of view. Sa mga lumipas na taon, ang dami kong natutuhan. May mga nagawa akong mali sa buhay. At dahil doon naging aral sa akin ng mga iyon. Naging mabuting ama ako at asawa ngayon kay Pearl.
Ang pogi naman talaga at ang gaganda ng mga apo ko, sabi ni ina. Hihiramin muna namin sila ha? Sakto po't nakaligo na sila. Nakangiting sagot ko. Ingat po kayo ah. Ngumiti ang mga magulang ni Pearl bago umalis kasama ang mga anak namin. Pagod ba ang prinsesa ko? Tanong ko sa asawa ko. Hindi po. Sagot nito. Miss na kita. Solo mo ako ngayon. Nakangiting sabi ko bago siya halikan sa labi. Mahal na mahal po kita. Mahal din kita. Tugon nito. Wakas.